Good afternoon. Sino ang nagsulat ng Sa Aking Mga Kabata? Yun, nandun yung line na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng malansang isda. Sino? Sino? Naalala ko, si Rizal nga ba yung sumulat ng Sa Aking Mga Kabata? Siguro, hindi alam yun ng mga mag-aaral dito sa CLSU. O siguro alam nila. Para malaman yun, magtatanong ako, magsasurvey ako sa kanila. Okay? Samahan ninyo ako, mag-survey tayo, tanongin natin kung sino nga ba talaga ang sumulat ng tula na Sa Aking Mga Kabata. Tara! Okay, good afternoon. I'm Jersky. Anong pangalan mo? Angelico. Kayla po. Okay, may tanong ako. Pagka nasagutin nyo, meron kayong prize. Okay, isa lang yung question ko. Okay, sino ang nagsulat ng tulang Sa Aking Mga Kabata? Si? Final answer? Hindi. Ayun yata yung una niyang... Sino? Final answer? Sige, sino? Sige, ikaw. Sige. Last hula. Mama niya. Sino? Sino? Oh. Sino sa isip mo? Oo, siya. Okay. Jose Rizal. Opo. Okay. Okay. So, magtatanong lang ako for my class. Sino ang nagsabi ng ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng malansang isda? Si Doktor? Okay, si Dr. Jose Rizal daw. Okay. Good afternoon. Tatanong lang ako, isang question lang. Sino ang nagsabi ng ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng malansang isda? Dr. Jose Rizal. Okay, sige. Thank you. Isang araw sa ating lahat. Dito ako ngayon sa Central Luzon State University at kasama natin ang mga mahuhusay na mag-aaral ng universidad. Ito na naman ang aking katanungan. Okay? So, aware naman kayo no, sa mga isyong panlipunan sa kasaysayan ng ating bansa. Ang tanong ko lang ay, sino ang nagsabi ng ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng malansang isda? Okay, kaya sino? Lahat kayo naniniwala sa nagsabi nun? Okay? Si Dr. Jose Rizal daw po. Okay, titignan natin sa ating diskusyon kung si Dr. Jose Rizal nga ba talaga ang nagsabi nun. Okay? Araw. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Andito ako ngayon sa Central Luzon State University at kasama ko ngayon ang isa sa pinakamagaganda ba? Pinakamahuhusay na profesor ng Central Luzon State University. Ngayon sir, tatanungin ko lang kayo. Sino ba ang nagsabi ng ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng malansang isda? Galing yan sa tulang sinulat ni Jose Rizal. Oo. Sa ating mga kababata, di ba? Oo. Doon nagmula yan. Ang inaano niya lang na sa sinabi niyang yon, ibig sabihin ang mga kabata, ang mga mamamayan, mga ibig sabihin nagmamahal sa kanilang bayan ay kailangang pagyamanin ito. Kasi ang isang bayan o isang bansa matatawag na isang bansa kung ito'y may sariling wika. Kaya dapat mahalin, no? At pag-ingatan at pagyamanin. Okay. Thank you so much. Thank you so much sir sa inyong napakahusay na inputs. And sige, maglaki. Okay guys, upang malaman talaga natin kung sino ang sumulat ng tulang Sa Aking Mga Kabata, si Jose Rizal nga ba ito? Ito nga ba ay talagang siya ang nagsabi na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda? At ito'y sinulat niya noong siya ay 8 years old pa lamang. Narito si Vince Collado, isa sa mga mahuhusay na mag-aaral ng buhay at akda ni Rizal upang ibahagi sa atin kung sino nga ba talaga ang sumulat ng tula na ito at ang myth sa tulang Sa Aking Mga Kabata. Okay? Vince.
Mabuhay! I am Vince Archie Manawis Collado and I will discuss the best of the poem Sa Aking Mga Kabata, allegedly written by the 8-year-old Dr. Jose Rizal. The information I will say comes from legit fact-checker and historian Ambesto Campo. The said poem was published posthumously by Hermine de la Cruz as an appendix to the book Kung Sino Ang Kumathanang Florante, who claimed that he received it from an individual named Gabriel Beato Francisco, who also claimed that he received the original poem from Santorino Racelis, which is the primary receiver of the poem and was assumed a very close friend of Rizal. However, there are numerous pieces of evidence proving that the real author of the poem is entirely unknown. First, Rizal created numerous writings and literature, but in this particular poem, he did not assert any authorship. He had 35 years to do it. Second, there is no original manuscript that comes from Rizal's hand that can somehow prove that he created it. Third, Racelius is a mysterious alleged close friend, as Rizal never stated the name in any of his writings or letters. Lastly, the word Kalayaan with the letter K mentioned twice in the poem was not used when Rizal was 8. In fact, he was not aware that the word even existed until he was 21. Moreover, the letter K was supposed to be in a Tagalog orthography by adult Rizal himself. Even though Rizal was a polymath, it is impossible to think that he created the poem when he was such a young lad. So if someone asks you who says the line, "Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda," say you don't know, because in actuality, no one knows. Ayos. Maraming salamat, Vince. Pero kahit hindi naman si Rizal o hindi natin alam kung sino ang nagsulat ng tula na Sa Aking Mga Kabata, siguro ang pinakamahalagang tignan natin dito ay yung nilalaman at isabuhin natin yung sinasabi at bawat letra, bawat salita, bawat praise at bawat saknong na sinasabi ng tulang Sa Aking Mga Kabata. Dahil sa huli, tama nga naman na hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Maraming salamat and drive muna ako. Ingat!